Saan ko ba ililista si Paulo? Sa ninang ba o sa ninong? Kurot sa singit, you like? Nakatikwas ang kilay na agarang sagot naman ni Paulo sa pabirong hirit naman ni Hana. Tumayo pa ito at akmang babatukan ng babae. Malakas na naging tawanan nila, kasalukuyan silang nasa din ng bagong bahay ni Hana at pinagkakaabalahan ang paghahanda para sa binyag ni baby niya. Si Noel eventually became Snow. Paano ay nahirapang bigkasin iyon ng pangalawang anak ni Hana? Ay hindi, ikaw ang gagawin naming assistant ng paring magbibinyag kay baby. Ay, bet kong maging sakristan. Sa lakas ng hagal pa kanilang tawa, nagising tuloy ang mga anak nila ni Hana na magkatabi sa kanikiniyang crib. Nagkontes pa sa pag-iyak ang dalawang bata, kaya naman, kanya-kanya silang buhat sa mga bulinggit. Mahigit 1 taon na ang kay Hana. 6 na buwan naman ang sa kanya. Ayan, mga mahadera, nagising tuloy. Tumayo naman si Paulo at iniligpit ang lahat ng kalat sa parehabang mesa. Mabuti pa, itigil na muna natin ito. Nagugutom na rin nga ako, tena sa komedor at magmerienda muna. Aya naman ni Hana na isinasayaw-sayaw pa ang iyaking bunso nito. Well, almost complete na rin naman ang list. Bahala na si Mira na magdagdag. Ayaw niya rin ng maraming pares. Yung pinakamalapit lang at may totoong koneksyon sa buhay ni Snow. Nanay Carmen, si Dr. Steph, si Becca, Pipay at yung therapist mo. For the ninong naman, si Jason, si Mario, isang taga-Paiti at ako. Kulang pa ng isa. Itinaas nito ang tablet para bigyan ng emphasize ang sinasabi. I'm sure. Has someone in mind, di ba Mira? I have. Someone na nakahiyaan niyang ayain. Hindi matatapos ang buong araw na hindi niya ito pupuntahan. Sigurado na siya bago pa siya manganak, kaya naman imbes na dumiretso ng bahay, ay inutusan niya ang driver na may dadaanan muna sila. Pansamantala niya munang iniwan ang anak sa yaya at bumaba ng sasakyan. This is it. Sanay naman siyang maglabas-masok sa matayog na building ng opisina ni Conrad. Pero sa wari niya, kinakain siya ng kakaibang kaba habang nakatitig sa facade na grandiyosong gusali. Inayos niya muna ang damit bago nagsimulang maglakad patungo sa entrance. Wala siyang identification o appointment na maipapakita pero pinayagan siyang pumanhik ng security personnel. Matapos maglag isang visitor pass ang ibinigay nito sa kanya. Magtanong na lang ho kayo sa reception. EI in bold metallic letter, ang tanging naka-engrave sa likuran ng 2 babaeng receptionist. Simpleng ngunit simbolik ng estado at kapangyarihan. Do you have an appointment, ma'am? Magalang na tanong na magandang receptionist na kinausap niya. Napalunok naman siya. Halata namang by appointment basis ang pakikipagkita sa pinakamataas na amo nito. Unfortunately, I don't have one. Matapat niyang sabi rito. Nanunuri naman ang tingin ng babae sa kanya. What the heck? Malamang na ganoon nga ang iniisip nito. Barging without an appointment and wearing a loose button down polo and leggings. Para nga naman siyang nawawala kung ihahambing sa mga naka-executive attire ng mga empleyadong papasok at palabas ng EI Tower. I am so sorry, ma'am, but we don't have accept walk-in visitors unless your business is urgent. Kukunin ko lang namang ninong ang boss mo. Napaka-imbalidong rason. But you can set an appointment with us. You just need to fill this. Isang maliit na papel ang iniabot nito sa kanya kasama ang ballpen na may tatak ding EI. The owner knows me. Aniyang napakapit ng mariin sa edge ng gold lining ng mahabang counter na nagsisilbing harang sa pagitan nila ng babae. Gumapang nakasimula sa metal ng lamig ang patungo sa sakong niya. Dahil sa hiyang nararamdaman, nasa mukha ng kaharap ang hindi paniniwala. Pati ang katabi nito ay napatitig na rin sa kanya at pansamantalang iniwan ang ginagawa nito sa computer. Kulang na lang ay pagtawanan siya ng mga ito.
Miraya? Someone from behind called her name. Para siyang nakahinga ng maluwag na napalingon kaagad. Si Miss Alaina ang nakikita niya. Nakangiti ito. Lumapit sa kanya at kaagad siyang inakbayan. I never thought na mapapadpad ka rito. Binalingan nito ang dalawang receptionist. Ladies, next time na pupunta siya rito papasukin na kaagad. She is Miraya, Noah's Alcantara's sister. Sa paraan ng pananalita nito, may nahihimigan siyang kaunting inis kahit nakangiti ang babae. May silent message. Don't mess with Noah's little sister. Halata ang pagtataka sa mukha ng dalawang babae na nagkatinginan pa. Let's go after and see your brother. Bago pa man makasagot, hinawakan na ng babae ang braso niya at iginay siya papasok sa elevator. Sa tayog ng building, it will take a while na makukulong siya sa left kasama ito. Pinagkasya na lang niyang tahimik na titigan ang papalit-palit na numero sa panel. Haharap ka lang sa kuya mo, nininervyos ka na kaagad. Noah won't bite you. Pabirong wika naman ni Alaina. Binubuntutan ng tawa ang sinabaw na to. Pinagpalagay nito ang loob niya. Sa nakalipas na mga buwan, improving naman ang masasabi ang pakikitungo niya sa mag-asawa. Pero hindi talaga maiwasang makaramdam pa rin ng pagkaasiwa. Relax, okay? Nakangiti nitong tinapik-tapik ang braso niya. She got an 8 vibe from her. Ang sarap siguro nitong maging kapatid. Wait! Kinuha nito ang phone at may tinipa at ilang segundo lang ay may sumagot na sa kabilang linya. Pa, nasaan ka? Natahimik ito na pinakikinggan ang sinasabi ng kausap. Tahimik din lang niya itong pinagmamasdan. Ang ganda nito. Ang sarap pakinggan na malamyos nitong tinig. Somehow, she retained that childlike qualities in her. Oh, I see. Kasi someone is here to see you. It was now time to talk again. Umangat ang sulok ng bibig ng babae. Parang nilalambing ito ng asawa. Hey, tumigil ka nga. May kasama ako. She could sense na buhay pa rin ang romansa sa dalawa. Your sister. Yun lang at pinatay na ni Alaina ang tawag. At kinindatan siya. Para itong batang na-excite na napahigpit ang hawak sa aparato. Your kuya will drop everything off kapag pamilya na ang involved. Pamilya. May kurot iyon sa kanyang dibdib. Ang bait nga talaga ng mga Alcantara. They treated her well without question. Bumukas ang elevator at iniluwas sila sa mismong floor ng kapatid at dumiretso sila sa pribadong opisina nito. Make yourself comfortable. Pinaupo siya ng babae sa malaking couch at pumasok naman ito sa isa pang silid. Nabigyan siya ng pagkakataong libutin ang tingin sa kabuuan ng opisina. Maalwan, malinis, kita ang paligid sa glass wall ngunit pinaka nakakalula ng kanyang atensyon ang malaking family portrait na nag-iisang nakasabit sa wall kung saan direktang matititigan mula sa desk ng kapatid. Sa larawan ay mas bata pa ang mag-asawa at ang mga anak ng mga ito. There was a beautiful family. I hope okay lang sa'yo to. Bumati sa ilong niya ang mabangong amoy ng brewed coffee na dinala ni Miss Alaina sa kanya. Nag-abala pa ho kayo, Miss Alaina. Pansamantalang napahinto ang babae sa ginagawang pag-ayos ng inumin sa center table at napalingon sa kanya. Would it really hurt if you called me ate? But of course, no pressure. Susubukan niya. She made a mental note. Kahit pa nga nakakahiya, alam na niya ang ginagawa ng ina at ama rito. Inuungkat iyon ni Conrad. Wait lang. Ikukuha kita ng cake. Si Penny ang nag-bake nito para sa daddy niya. Dapat mong matikman. You see? Penny baked one of the best out of this world cake. Kumukumpas ang mga kamay nito sa ere. Ang first encounter nila ng panganay na kapatid ay sa bake shop. Gusto niyang kunin ang opportunity na matikman ang gawa nito kaya hindi siya umayaw. Nakakahiya rin at ganitong pag-iistima ang ipinakikita sa kanya. Bumalik ito sa pantry kaya muli siyang napag-isa. Palabas na si Alaina bitbit ang saucer na may slice na cake nang may siya namang pagbukas ng pintuan ng opisina at iniluwa roon ng kapatid niya. Where is she, ma? Humahango si Noah.
Parang galing lang sa pagtakbo. May urgency sa bawat kilos nito at may kung anong magkahalong emosyong naglalaro sa mga mata. Nilapitan ito ni Alaina at hinalikan. That simple kiss calmed down her brother's nerves. Sa puntong iyon, she felt eager. Hindi siya umalis. Hinawakan ni Ate Alaina ang baba nito at ipinaling patungo sa kanyang direksyon. God knows kung paano niya nakitang kuminang ang mga mata ng kapatid pagkakita sa kanya. Kumilos naman ang puso niya. Nagwawala sa tuwa na natagpuan na lang niya ang sariling napatayo at hinihintay na makalapit ang kapatid sa kinaroroonan niya. Did something happen? He has checking her. Tila may hinahanap. Did Conrad hurt you? Paano ba yung tanong mo ha? Nawala sa utak ng kapatid ang paninita ng asawa na nahihiyang sumulyap sa kanya. Noah was acting like a brother should his little sister. Tumatago sa puso niya ang malasakit nito. Right there and then, alam niya, napatunayan niya kung gaano katotoo ang pagmamalasakit at pagmamahal nito sa kanya. May namumuong init sa gilid ng kanyang mga mata at lalo na sa kanyang dibdib. What brought you here then, ha, Mira? She refused to look him in the eyes. I need to ask you a favor. Kinuha niya ang malit na invitation card na ginawa ni Paulo para sa kanya. It was not just an invitation, para na rin confirmation kung papayag ang taong pagbibigyan niya na maging godparent ng anak niya. Binasa iyon ng kapatid saglit at napatitig ulit ito sa kanya. Kung papayag ka, kung available ka lang naman sa amin, hindi ako magtatapo kung aayaw ka, mauuna. Hindi niya nagawang tapusin ang pangungusap. In just a matter of seconds, he was held in his brother's tight embrace. Ang init na dulot ng yakap nito, parang gamot na kumakalat sa kalooban niya. It was comforting healing. She had been longing for this warmth, kaya lang ay matagal niyang sinikil ang sarili. I had been waiting for this moment to come, Mira. Alam mo ba yun? Hindi ba nito nakikita tumango siya? Wala na siyang magagawang sabihin dahil anumang oras ay mapapahikbi siya ng mas malakas. All she did ay tumbasan ang higpit ng yakap nito. We couldn't change what happened in the past, Mira. Pero may magagawa tayo para sa hinaharap. Magkapatid tayo. That's what's mattered the most. Mahal kita. I am bound to protect you like any brother should, at all cost. Tuluyang bumitaw ang mga luha niya. Nagkaboses ang impit niyang iyak. Sayang ang mga panahong tinanggihan niya ang pagmamahal nito. Noon kasi masyadong nakakalula ang kabaitang ipinamamalas nito at nakakaduda. Hey! Hey! Inalayo siya ng kapatid at hinawakan sa magkabilang balikat. Itinaas nito ang baba niya gamit ang isang kamay. No crying here. Tinuyo nito ang mga daliri ang mga luha niya. Alam mo bang magagalit ako kapag hindi mo ako kinuhang ninong? Susugod ako sa bahay ninyo at i-impose ang karapatan ko. Napangiti siya sa biro ng kapatid. Si Ate Alay naman ay naiiyak na napapangiti sa isang sulok. Ate, dapat nga noon pa niya ginamit ang ganoong honorific. Okay lang, hindi pa naman huli ang lahat. She couldn't wait to tell Conrad the good news. Sa araw ng binyag parang fiesta sa buong farm. It was ended a great welcome for Noel Margaret to the Christian world. Tila naman ramdam ng anak nila ang saya sa paligid. Kahit isang beses ni hindi ito umiyak. Kahit na nga pinagpasapasahan ng mga ninong at ninang. Sina Jacob at ang kambal naman ay masayang nakikipaglaro sa mga anak ni na Jason at Hannah at ang mga anak ni Becca. Babysitter na mga bubuwit ang mas matatandang mga anak ni Kuya Noah. Their laughter was like a beautiful music in the air. I'm sorry ate, I'm late again. At least dumating ka. Si Calex. Inayos niya sa lalagyan ang cake na bitbit ni Calex. He arrived with this nice lady and town. Mukhang in love na ang isang ito. Kali? Alam mo naman yun ate. Muli na namang hindi nakakadalo si Kali. Something was really up with her.
Isang araw ay tatanungin niya ito, babae sa babae, for now, ang kasiyahan muna. Ayaw niyang mahaluan ng lungkot. Ang masayang atmosphere sa paligid. Ang saya lang ng lahat. Lalo na ang pakinggan ang tawanan sa paligid. Food, laughter, and family. Ang gandang kombinasyon. Food for the soul. Tumalima naman si Kalex. Ang kasama mo baka mabagot. Ngumiti lang ng tagilid ang binata. Ngiting in love nga. Nang lumabas sila sa kusina at nakisali sa mga bisita, at bisita kanya-kanya silang bitbit ni Kalex ng pagkain. Cake na regalo ni Kalex ang dala niya habang sunset salad naman ang kay Kalex. Nakiumpo kaagad ito sa babaeng kasama na kumaway sa kanya. Liana, ang sarap naman itong salad na sinerve mo sa amin. Puna ng isa sa mga top executive ng kumpanya na imbitado sa okasyon. He was taking his second spoonful of salad. Mukhang natipuhan ito ang lasa. As always, her mother-in-law pulled the most genuine and funny answer na mas ikinatuwa ng kausap pati ng iba. And once again, she have proven to be a life of a party. Looking at her, katabi ni Daddy Henry, na itanong niya sa sarili kung paano kaya kung wala ito sa tabi niya. Ang daming pinunan ni Mami Liana na butas sa puso niya. Mga kakulangan sa pagkatao niya. Habang buhay siyang magpapasalamat at tatanaw ng utang na loob dito. Nang sa paglingon niya sa gawin ng katabing mesa, nahagip ng mga mata niya ang ina na nakatitig din pala sa kanya. May bahid ng kislap sa mga mata nito, tila may lungkot. Matapos ng encounter nila sa hospital, tinupad nito ang pangako sa kabila ng hindi tuluyang matibag na pader na ibinakod niya sa sarili. Lagi itong nananantiyan ng mood niya. Gumuhit ang alanganing ngiti sa mga labi nito at kabadong nag-iiwas ng sana tingin ngunit inunahan niya. Sa pinakaunang beses ay ginawaran niya ito ng ngiti. Gaano man katipid, sapat na para halos mapaiyak ito. Paunti-unti and she finally got to this point. Kung kusa na lang na mangyayari ang lahat, may gaan sa puso at hindi pilit. Nabasag ang tinginan nila nang bigla itong lapitan at yakapin ni Maddie. Sa lahat ng anak niya, si Maddie ang pinakamalapit dito. Iba ang banding ng dalawa, siguro sa anak niyang babae. Ibinubuhos ang pagkukulang nito sa kanya noon. You wanna talk to her? Simpleng ngiti at iling lang ang naging sagot niya sa tanong ng katabing asawa. Hindi niya sisirain ang magandang atmosphere. Ngumiti ito at ibiniling ang baba niya para magtagpo ang mga titig nila. Kung kailan mo gusto. Masayang nagtapos ang buong araw. Isa na ring nagsisiuwian ang bisita. Hanggang saan naiwan ay silang mag-anak na lang at ang mga Alcantara. May hiring bukas naman daw si Jason kaya kailangang umuwi kaagad ng Manila. Lola, can you stay here na lang po? Papanhik na sana siya para i-check ang natutulog na bunso nang marinig ang malambing na boses ni Pen. Nasa loob na nursery ang mga ito. Nakakandong sa ina niya ang anak habang inaayos naman ng huli ang kumot sa katawan ni Maddie na nakatihaya sa gitna ng kama. Saan mo ako patutulugin? Malambing na tanong ng ina niya sa bata. Beside me po, Lola. Niyakap ni Bettina si Pin at sinisinghot ang ulo nito. What a sweet and loving gesture that is after your mommy, Pin. Dagdag nito na isinusuklay ang kulot na buhok ng bata. I'll ask mommy po. He was going to excite. Kita kong gaano kasaya ang mukha niya. Maybe next time, apo, if there is next time. Parang may suntok sa puso niya ang malungkot na pagkakasabi ng nanay niya. May panghihinayang. Tayo na sa labas at baka magising ang kambal mo. Tinanguan ng ina ang yaya sa isa sa sulok at kinarga si Pin. Muntika na siyang lumabas sa pinagkukublihan at sumugod sa loob ng tila nabigatan ng ina sa bata. I am too heavy, Lola. No, she had been even tighter. The scene stuck in her head. It lingered in her heart. Parang may tabing na hinahawi sa puso niya na nasundan ng tingin ang maglola. Ang hakbang niyang sumusunod sa mga ito ay parang hindi umaapak sa sahig. Sa garahe niya naabutan ng mga ito, papasakay na sana sa sasakyan
Hatid ng mga anak at biyanan niya, napalingon siya sa gawin ng kusina. Buong pagmamadaling bumalik siya sa loob at may kinuha sa ref at mabilis na inilagay sa isang eco bag. Sandali! All eyes were fixed on her, but she was specifically looking only one person. Tuwid lang ang mga titig niya kay Bettina, na humakbang papalapit sa umpukan, until she finally stood in front of her. Sabi ni Jacob, "You love macaroni, kaya naisip kong pabaunan kayo." She mastered those words, trying to paint straight-faced while her heart was pounding so hard. Ang sisidlan ay nakabitin sa ere, habang ang mga mata ng ina ay naglalakbay doon at sa mukha niya. Naniniguro ito sa narinig at nakita sa bawat beses na bumabalik ang titig sa kanya. Pagkislap ng pagkislap ang mga mata nito sa luha. Ganoon din ang paninikip ng dibdib niya. Imbes na sumagot, yumakap si Bettina sa kanya. Pinakaunang yakap nito. Pinakauna bilang isang ina. "I'm so sorry." Thinking na magagalit siya, bumitaw kaagad si Bettina sa kanya. Inulit nito ang paghingi ng paumanhin. No matter how brief that embrace was, it hit her heart so hard. Para iyong kumot na matagal na panahon ay hinahanap-hanap. Habang nagpupunas ito sa gilid ng mga mata, tahimik lang na nakamata ang lahat sa kanila. Alanganing inabot ni Bettina ang hawak niya at parang batang kinipkip sa harapan nito. "Thank you for this." Para itong batang tuwang-tuwa na napagbigyan sa hiling nito. "Thank you, anak." Lumunok siya at sinabi ang isang katagang alam niyang matagal nang hinihintay ng kaharap na marinig. "Walang anuman, Mami." In that moment, she could finally say that she was fully healed. Walang bikig sa lalamunan. Maluwag sa puso niyang nasabi ang pangungusap. The words came out naturally. Yung madalas na sabihing one step at a time ni Conrad. She literally took it by mind and heart. And the end, it finally paid off. Tuluyan ang nabaklas ang harang sa puso niya. Wala nang bigat sa dibdib. Tuwid na niyang nasasalubong ang mga titig ng ina. Nagagawa na niyang yakapin ito nang walang naguutos. Kusang loob na. I know it took me a long time, and now I can finally say that I am willing to mend the broken ties between us. Everything had finally fallen into place, while her mother was softly sobbing. Naiiyak din si Mami Liana. Si Tito Franco ay tinatapik siya sa balikat. Ang mga bata naman ay napapapalakpak. Hindi man mauunawaan ng mga ito ang lahat someday, ipapaliwanag niya. May karapatan ang mga itong malaman ang pinanggalingan niya. It would always be an integral part of who they are. Hindi siya umalis sa kinatatayuan hanggang sa tuluyang nakaalis ang sasakyan ng mga ito. Nagpakawala siya ng hangin sa dibdib. This was the day she chose to let go of her pains and anger. It was indeed a new beginning. Nang gabing iyon, malaya niyang isinali sa bedtime stories sa mga anak niya ang mga bagay na may kinalaman sa ina. After tucking her children to bed, nagtungo siya sa hardin at pinagbigyan ang sariling tumingala sa madilim na langit. There were 3 lonely stars in the distance. Nasisigurado niyang 2 sa mga iyon ay ang tatay, Raul niya at Mami Minerva niya. She looked at the other one. "Parang kawawa ka naman. Ang lungkot mo sa kinaroroonan mo. If you were my father, I wish for you to know that I'm okay and that I'm willing to get to know you more." Pumasok sa isip niya ang kapatid sa ama. Panahon na rin para harapin ito. "Nandito ka lang pala." Dumantay sa balikat niya ang malambot na shawl na ibinalabal ng kanyang asawa kasunod ng mga braso at magagaang itinukod ang baba sa kanyang balikat. Tahimik lang sila sa nakalipas na sandali. Hinayaan siya ng asawa na namnamin ang katahimikan sa paligid. "I saw you with your mom kanina. Nakita ko mula sa itaas." An image from his cellphone flashed in her eyes. Silang 2 ng nanay niya, kinuhanan pala nito.
Maybe you could use this for inspiration. Tinitigan niya ang larawan. First ever photo namin ng nanay ko. Isa lang sa mga mini first na magkasama ninyong dalawa. Isinuksok nitong muli ang phone sa bulsa ng jacket. Panandali ang nawala ang pagkatukod sa baba sa balikat niya. What made you turn? Right time? Sagot niya. Nilalaro ang manggas ng jacket na suot ni Conrad at ibinigay ang buong bigat sa katawan. I think it's the right time na harapin ko ang kapatid ko sa father's side. Are you sure? Hindi na lang sapat ang basta tumutulong si Conrad ng palihim. If Noah and she were victims, mas lalo na ang kapatid niya. Magalit na ito kung magalit sa kanya, haharapin niya ito. Wanna take a stroll? In the middle of the night, nakangiti niyang nilingon ng asawa. Why not? Perfecto ang mga gabi para magliwaliw habang magkahawak kamay. Wala silang anumang usapan pero ang tinginan at ngitian nila para sa isa't isa. Mas higit pa sa kanya sa ilang libong salita. Siguro naman hindi pa magigising ang mga bata, no? All of a sudden, Conrad said. Napangiti naman siya. Alam niya kung ano naman ang tumatakbo sa utak ng asawa niya. Actually, magkatugma sila ng iniisip. Ganito sila ni Conrad. They could finish each other's sentence just by merely looking for each other. We can sneak a few minutes more. Parang mga batang excited silang sumakay sa ATV. They headed towards their favorite spot. Habang lula ng sasakyan, ramdam kaagad nila ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pero ang anumang excitement ay nahaluan ng pagtataka nang marating ang pakay. Pareho silang nagkatinginan ni Conrad na makitang nakasindi ang ilaw sa bahay at nakaparada ang sasakyan ni Daddy Henry sa hindi kalayuan. Mas may nauna pang nag-check-in sa ating dalawa. Kinuha ni Conrad ang phone at nagtipa. Conrad, saway niya rito na niyugyug pa ang balikat nito. Sininyasan siya nitong tumahimik at may sumagot na sa kabilang linya. Mula sa madilim na kinaroroonan, ay tanaw nilang bumukas ang pintuan ng bahay patungo sa maliit na terasa at iniluwa si Mami Liana na nakasangsang sa tainga ang phone. Nakasunod naman dito si Daddy Henry. Like father, like son, ang hilig ding mangyakap ni Daddy Henry mula sa likuran, kagaya ni Ma'am, we would just like to inform you na dapat na kayo magbayad ng renta ni Dad sa kubo. Parehong natigilan naman ang dalawa. Nagkatinginan ang mga ito. Kung nasa malapit lang sana, pihadong nakikita niya kung paanong namula ang biyanang babae na siniko pa ang asawa na tatawa-tawa lang. So Conrad, enjoy the rest of the night, Mom, Dad. Wala silang ibang nagawa kundi ang bumalik sa pinanggalingan. Sa kwadra na lang kaya tayo. Matunog itong napaaray ng malakas niyang pingutin ang tagiliran nito. With or without, perpekto pa rin ang gabi kahit sa simpleng paghawak lang ng mga kamay. Sige, at ikukulong kita kasama ng mga hayop. Biro lang naman, but I have something in mind. Hinayaan niya lang ang asawa na sa binabalak nito. Whatever Conrad may take her, siguradong matutuwa siya. Close your eyes. Ipinikit niya ang mga mata at pinakinggan ang panggabing ingay at banayad na huni at pagaspas ng hangin na dumampi sa mga nakaraang halaman. Tila nananaghoy ang hangin, kahit wala namang sama ng panahon. Sadyang iba lang talaga siguro ang iginuguhit ng kanyang imahinasyon. Pinababa niya si Conrad sa sasakyan matapos ang ilang minuto at inilalayang maglakad sa simentadong pathway. Tuwid na naglalakad, dumiretso at muling lumiko hanggang sa inakyat nila ang ilang baitang ng kahoy sa hagdanan. May narinig siyang pag-click ng kung ano bago siya inutusan ng asawa na nakatayo na sila sa harapan na mas malaking deck. Wow! Bulalas niya ng paghanga. Paano ay sumalubong sa mga mata niya ang malawak na sunflower field na mas lalo pang tumingkad sa ganda ngayon. Nasisinaga ng mga ilaw mula sa mga poste sa paligid. The sunflower were like dancing in the wind.
Parang nakangiti ang mga ito na nakatitig at nakipagbatian sa kanila. Wala pa to last month Rush. Alam ko kasing magugustuhan ninyo ito ng mga bata. You bet? How could she not fall even harder to this place with Conrad? Walang kupas kung magpakilig. Walang kapantay kung magmahal. Magugustuhan to sigurado ng mga bata. Sa isang bahagi ay may puting salaset na napapayungan ng bubong. Sa gilid niyon ay ang malaking telescope na nakatutok sa langit. Pwede ko bang subukan? Tinulungan siya ni Conrad. Ang ganda na nakikita niya mula sa mga lente. I hope I can see Apollo and tell him I got my Prince Charming beside me. Aniyang nakatutok sa aparato ang mga mata. Unfortunately, Apollo was blind. He didn't see how much clarity meant. Umalis siya sa pagkakatutok sa lente at lumingon sa asawa niya. Bahagya itong lumayo at inilahad nito ang kamay habang nakayuko. Ano naman yan Natatawa niyang angil habang inaabot ang palad nito. Dinala siya ng asawa sa pinakagitna at sinimulang ikiya sa mabining sayaw. Bago pa niya nalaman, they were dancing and very slow rhythm. Walang musika but with Conrad around, parang may matamis na awitin na pumapailang lang. The night was just so magical. It was perfect. Thank you. For what? Panay ang paghaplos nito sa buhok niya. Sa pagtulong mo sa akin para gumaling, tapos matanggap ko ng maayos ang lahat-lahat. Mas bumagal pang lalo ang galaw nila. Halos nagyayakapan na lang. Hindi ka nang iwan, pagpapatuloy niya. A million thanks to you. Tuluyan na silang napahinto. Ikinulong nito ang mukha niya sa palad nito at malamlam ang mga matang tinitigan siya. We held together. Mas nauna ko lang na naharap ang mga issues ko. Salamat at sinamahan mo ako. Together, we fought our own demons. Things would have been so hard had it not been with you. She could help but to smile. Iba rin talagang magplano ang nasa itaas. Para silang dalawang train sa wreck na pinagtagpo ng walang kasiguraduhang pagkakataon. Most of all, thank you for accepting Jamie and for allowing me to love her. Nangingislap ang mga mata nito. His words matched her sincerity painted in his beautiful eyes. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. May choice pa ba ako? Nagbibiro ang tono niya pero sa totoo lang ay kinakalkal na nansandamakmak na emosyon ang kaibuturan ng puso niya. No, I wouldn't give up another choice than to stick by my side. And I don't intend to let you go any of seconds. Not now, not tomorrow, not next year, never ever. Kinuha niya ang palad nito at inilingkis ang mga tungki ng ilong nila. Ganito tayo habang buhay. Yes, habang buhay. Hinawi nito ng ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya nang umihip ang may kalakasang hangin. Hinagod nito ng tingin at daliri ang mukha niya. Same effect gaya noong unang beses na madantayan siya nito sa titig. Nagsimula na namang maglikot ang mga natutulog na lagang paru-paro sa kanyang tiyan. Kinikilig pa rin siya sa asawa niya. Titig pa lang at walang salita. Para rin siyang bata na pinapayuan ng mga balahibo sa batok kapag iniisip niyang dadantay ang mga labi nito sa kanya. Pinagbunggo ni Conrad ang mga noo nila at marahan nitong hinalikan ang kanyang noo. And then Conrad, hinalikan siya ng mainit sa mga labi. Ilang minuto ring tumagal ang halikan iyon bago sila habol hiningang naghiwalay at kapwa walang sinasabing nagyakapan. I love you. It's too overrated yet. I would say it over and over again. Mahal na mahal kita. With a smile, she answered back. So do I, Conrad. I love you too. Kahit naman hindi sabihin, ramdam nila ang tagos sa pusong pagmamahala nila sa isa't isa. Their love stood the test of the time. Maraming challenges, pero sa huli, sila pa rin ang magsasama.
and they intend to spend the rest of their lives together.